Okay, Saturday, October 14, 2023. So, alas 9 naman ng umaga rito. Sabado, Oktubre 14. Uh, ano ba? 1923. Ganun ba ang basa doon? Okay, go. Nag-iisip ako ng topic ko ngayon kasi halos pa ulit-ulit lang kasi yung gulo rito. Medyo magulo na rito sa Bagtas. Talagang ewan ko kung anong klaseng baliw ng mga tao dito. Hindi, kayo na mismo ang magsasabi nun. May malinaw naman na salamat naman na meron tayong mga kahit papaano merong tumitimbang na mga kasangga. Baga sila pa lang naninimbang kasi oras na nagkaipitan, ewan ko kung nandiyan pa rin sila. So makikita naman makikita naman yung mga kasama natin, pero nasa timbangan pa rin sila. Kasi kung totoong malaban sa mga demonyong to, para tuloy akong, kasi ako lang mag-isa rito, ako lang yung taong pinupuntirya nila. So ang tendency, para bang nakikita ko sa Biblia yung nangyayari kay Jesus dati, na kung ang alipin ko nga ay tawag nito, upang hindi siya maibigay sa mga Hudyo, ang alipin ko nga ay makikipaglaban para hindi siya maibigay sa mga Hudyo. So parang ganito yung nangyayari. Meron tayong mga kasangga na talaga namang timbangan pa rin, kasi malakas ang kalaban natin. Kasi ang kalaban natin dito mga taga GMA, hawak ng mga iglesia, mga taga GMA, tapos mga radyo, at malinaw naman nakaaway ng mga, ewan ko kasi may mga tiwalag dyan sa mga ABS-CBN, mga tiwalag na mga, kaya nga sila nagkagulo dyan. Dami yata akong tropa dun, ayaw nila akong bilib naman ako, ayaw akong bigay ng mga tropa, kaso nga lang pinupuntirya nila ako. Awit yun. Sa ABS-CBN, di ba nagkagulo bago pa mangyari to, yung sa akin 2013 nag-taping ako. Doon na pumutok nagsimulang lahat. Pero umpisa pa lang dito pa lang sa Bunga, Tansa, Santol, nangyayari na to. Dahil nga dyan sa mga dating daan na yan. Yung tatay ko dating daan, hindi ko naman alam na may mga temang ganyan na mga baliw na iglesyang yan. So mabigat na nung time na yon, kasi kinakausap din ako ng tatay ko noon. Hindi ka man natatakot? Wala naman ako kasalanan, pa bakit ako matatakot? Nagtatrabaho ako noon sa Pioneer Twin Tower sa Robinson, sa Pioneer Mandaluyong, doon sa Twin Tower, encoder ako doon.
araw-araw akong araw-araw, halos isang buwan lang yata ako doon nagtrabaho. Araw-araw akong uwi, Mandaluyong, uwi ng Cavite, kasi pasok, halos wala akong pahinga noon. Kasi pasok ko, ang labas ko madaling araw, tapos madaling araw ang labas ko, papasok ako ng alas 6, alas 7, alas 8, awit, sakit ng ulo ko. Hindi na ako pumasok, putang na. Nag-resign na rin ako. So, nung time na yon, dun sa Pioneer, nagtataka ako dun sa Twin Tower, nagtataka ako dun, daming kilalang kilala ko. Kahit pumunta ako ng Robinson Mall, katabi lang nun Robinson Pioneer. Kilala ba? Nagtataka ba't kilalang kilala ako, hindi naman ako artista. Hindi naman tayo nagte-taping pa nung araw na yon. Kasi 2012 yun. 2012 bata yun. Nagtrabaho ako doon. So nakakapagtaka. Kasi doon, kahit doon sa likod ng ano doon, yung likod ng Pioneer doon, yung Twin Tower doon, may kainan doon. May karinderya doon, doon ako kumakain. Yung hilera ng tricycle doon. Yung hilera ng tricycle lang doon, kilalang kilala ako. Sa bagay kasi kahit saan tayo kasi putang ina. Kahit saan tayo mapapunta sa Maynila, kahit Eskinita, putang ina, nakikipag-inuman tayo kahit saan. Wala naman kasi akong kinikilingan. Lahat tropa ko. Nung araw na yon. Walang kiling sa akin, putang ina. Walang masamang tinapay sa akin nung una. Teka lang, shot muna ako. Nagsashot ako dito kasi alam nyo yung nangyayari doon. Hindi na ako nagkakaping muna ngayon. Kasi nagtsatsaan na lang ako. Kasi napapansin ko pag nagkakape ako, lalong matindi. Lalong matindi yung hypertension ko. So, alam ko, nag-i-stimulate ang kape. Nakakapag-stimulate ang kape. Pero sa part ko, kahit kaprasong kape na lang, putang inang yan, imbis na mag-stimulate, lalong lumalala. So nag-stop muna ako sa kape. Eto, may caffeine din tong lights na to si MP Light. So tanga na, nag-commercial pa ako. Kahit mahal to, gusto ko nga tanduay na lang kasi 50 pesos lang Kahit mahal to, putang ina, ito na lang binili ko kasi brandy. At maglabas ng tanduay ng brandy para yung mura lang makabili. Kasi putang ina, wala tayong budget. Sariling kayod to, wala naman akong hinihingi sa inyo. Baka nung unang panahon, kasi nung unang panahon naglagay yata ako ng Gcash, Paymaya sa Gcash ko. Sa doon sa ano ko, sa page ko. Puta, walang nakaisip kahit isa. Kasi talagang wala akong makain nung araw na yun. Wala akong, nasa ano yata ako nun. Nasa Tapia o nasa St. Francis. So nagkakwento-kwento lang muna tayo dito para palipas oras lang. Na makapagtanggal-tanggal tayo ng stress. Sabihin ko sa inyo, dito sa Cavite talagang, ewan ko, talagang malalakas na yung saltik nila. Talagang may mga saltik na. Kaya na mismo magsasabi nun. At hindi ako. So doon sa saan na ba tayo? Twin Tower. Tapos siguro kasi nung nagsimula yung sa LRA, napagtulong-tulungan ako doon sa LRA, Land Registration Office, sa gawaan ng titulo ng lupa diyan sa DOH.
DOH. Ano? DOJ pala. DOH. DOJ. So, nagtrabaho tayo doon. Tayo naman, kasi tayo nung unang araw, ano tayo si Joker. Maingay tayo doon sa grupo. Kasi sa sobrang stress ng buhay ko, at kita nyo, sariling kayod ko, sariling hanap ko. At sobrang, siguro, ganun talaga yung mga, sabi nga ni Dolphy noon, ang mga joker, yung mga komedyante, akala mo komedyante yan, pero mga dramatic ang buhay niyan. Mga tawag nito yung mabigat yung mga pinagdadaanan nila. So yung sila Long, sila Dolphy. So pero hindi naman na parang naiano ko lang sa inyo na nababalita ako. So parang totoo yung sinasabi nun na yung panahon na yun, komedyante tayo. Gusto lang natin masaya. So nandun ako sa LRA noon. At kami ang pinakamagulo ron, sabihin ko sa inyo. At kami ang pinakakilala doon, sigurado. Lalo na ako. Hindi ko naman alam kasi ano lang tayo alam niyo yung down to earth tayo. Down to earth tayo nung sabihin na natin Kabiteño tayo na medyo ang bagsakan sa kanila mayabang. Kasi nga kung magbiro tayo, hindi, ewan ko kung gano'n ang ugali ng mga Kabiteño. Kasi namamana ko lang naman yung mga discard, yung mga biruan ng mga dito, kung ano yung kinalakihan ko rito sa Cavite. So parang nagiging mayabang ako ron, ewan ko kung mayabang, pero tawanan naman sila ng tawanan doon. So kahit saan tayo doon, Eskinita sa Quezon City, Biluna, Luzon, yung lugar ng pugad ng mga baliw na iglesia doon, Luzon, doon sa Tangke, sa may FEU doon. Nagtatrabaho ako sa LRA, sa Milo. Alas 3 na madaling araw o alas 2 na madaling araw, naglalakad ako doon. Tinatakot-takot ako doon. Parang ginugulat ako naman, wala naman ako si pakialam kasi. Basta maglalakad lang ako kung ano lang yung gusto, kung ano yung dapat kong gawin nung araw na yun. Meron pa nga bumato sa akin ng bote ron sa likod. Akala ko nag-aaway lang. Yung pala, may palabas na doon. May palabas na nangyayari doon sa Tangke. Ang tinirahan ko doon, tropa ko sa Biluna. Kaya pala napaalis ako doon kasi nga makipagkwentuhan ako dito sa mga dating daan, saka hindi ko naman alam na pugad pala ng mga iglesia yung mga putang inang yun. Kaya halos sa mga tropa ko sa LRA, halos na mga kasama ko doon, halos mga iba doon, mga iglesia ni Batman. So nagpupunta pa ako doon sa Luzon, nagbabasketball. Sila Israel, sila Michael ba yun? Madami akong tropa doon, sila sila mga ka-office mate ko. So lagi ako nandoon sa Luzon kasi masaya nga doon. So pumutok yung tapos napagtulong-tulungan tayo sa land registration office. Dahil nga dito may mga ang oras na ba? May mga tema na yun nga, makipag-usap daw ako. Ako naman si tanga, nakipag-usap kay manager. Yung manager nung nagpapatakbo nung LRA. Tinawanan pa ako. Sinong kakausapin mo? Makipag-usap daw ako Ayun pala, itong pangputang inang iglesia to, piling sa kanila pala ako makipag-usap. Awit.
mga piling siga ba, mga piling kahit dito sa Cavite, mga piling siga, mga putang ina, anak ng puta. Kung may baril lang ako ngayon, sasabihin ko sa kanila, ewan ko lang kung meron akong gamit ngayon. Kaya ayaw akong bigyan ng tropa rito ng gamit eh. Ewan ko. Kasi kung totoong gusto nila akong madisgrasya, gusto nila akong mapatay, bigyan nila ako ng baril dito. Kasi makipagpatayan naman ako eh. 'Di ba? Eh takot sila eh. Bakit? Anong kinatatakutan nila? Bakit mawawala ako? Mawawala ako? Makipagpatayan ako? Uy, putang ina, lab na lab pala ako ah. Kasi mamamatay daw ako. Eh, hindi yung kaibahan dito. Kasi pinapatay ako sa diplomatikong paraan. Alam nyo ba yung diplomatikong paraan? Kumbaga sa batas, legal kang napatay. Legal kang namatay, legal kang napatay. Gayon ang mga diplomatikong paraan. Kunyari, nagkasakit ako, dinala mo ako sa ospital. Yung mga doktor at nurse doon, authorized yun na kahit mapatay ka dyan, mamatay ka dyan sa loob ng ospital, wala silang pananagutan sa'yo. Nakuha nyo ako. Pinasok kita dyan sa ospital. May sakit ako, kapraso. Ayaw na ngayon ako palabasin. Dito ka muna. Hindi, diyan ka lang. Pinatay ka ngayon doon sa loob ng ospital. Otorisado silang pumatay doon sa loob. Nakuha niyo ako? Anong palalabasin? Ay, namatay sa sakit eh. Namatay sa ganito, sa ganyan. O, nagkamali ng injection. O, diba? Ganun kasimple gumawa ng diplomatikong paraan ng mga siraulo. Tandaan niyo yung sinabi ko. Pagka nagpa-opera ka ba, nagpa-opera ka kunyari appendix, naoperahan ka o cancer sa utak o cancer sa kung ano, bigla kang namatay, wala silang pananagutan doon. Diba? Ikaw ang pumunta doon para gamutin. Wala silang magawa, patay ka ngayon. Diba? So, ganun yung sinasabi ko, example na sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sinisiraan yung mga doktor dito, kundi pinakikita ko lang sa inyo kung ano yung sa lipunan natin. Ano yung nangyayari sa lipunan natin. Kasi oras na ginusto ng kunyari, ng may ma-impluwensyan tao, babayaran ko yung doktor, babayaran ko yung ganyan-ganyan. Ang labanan na lang doon kung may konsensya yung doktor. Di ba? Kung makokonsensya yung doktor, makokonsensya yung nurse to, o kung ano. Di ba lagi napapanood nyo naman sa TV yan. Kahit nung unang araw, may papasok na doktor na kunyari doon sa ano, doon sa pelikula. O yung mga peking doktor, kunyari sa pelikula, hindi yung mga doktor talaga, sa pelikula. Ipapasok na kunyari doon sa loob ng ano, ng room, ng kwarto. Tuturukan ka ngayon ng kung ano-ano. Patay ka ngayon. So, wala kang habol doon. Yun lang pinakikita ko sa inyo. So, ang mga sirauli dito, yung mga taga GMA daw, kasi yun lagi kong naririnig dito. Alam niyo ang hawak ng mga GMA, halos mga nagtuturo sa Diyos. 700 Club, ano pa ba? Tang ilang mic to. Kasi sira yung mic ko eh. Wait lang. 700 Club, ano pa ba? Yung madami. Mga born again. Tapos ito na nga, yung mga iglesia ng baliw na to.
So parang ang nangyayari dito, ito yung sinasabi sa Biblia na pakikiapid. Sabi nga ng Diyos, sabi doon sa aral ng Biblia, huwag kang makikisama sa masasama. Huwag kang makisama sa masama. Dahil, alam nyo ba ang tendency nun? Hindi nyo alam kung gaano katuso yung si Satanas. Hindi nyo alam kung gaano katuso yung sinasabi kong mga demonyo. Naintindihan nyo ako. Ito experience ko. Experience ko para sabihin sa inyo. Mismong nanay ko, mismong mga kamag-anak ko, ang nagiging kalabang ko. Mga pinsan o mga sino man, sila ang magiging kalabang ko. Kung wala akong timpi sa sarili, baka napatay ko sila. Sa totoo lang. Kung ako yung sinaunang dyan noon, nung bata pa ako, baka napatay ko sila. Iyon ako noon, unang araw. Sabi ko sa inyo, ibang klase. Ang takin mo, mismong nanay mo lulukohin ka. Mag-uungol din doon. Ang putang ina na, kumbaga, grabing kababuyan. Ang sobrang baboy sa pagkatao ko, gagawin sa akin ng nanay ko. Di ba? O gawin sa iyo ng nanay mo yan. Sa oras na ganito na pinagtutulong-tulungan ka na. Ibang klaseng mga demonyo ang kalabang ko rito. Tandaan nyo. Kasi nga, walang matino dito. Example na lang sa sinasabi ko sa inyo. Lilipat kami sa isang lugar, sa isang bahay. Maayos pa, okay pa. Kasi ang sa isipan ko lagi, pag may tumanggap sa aking bahay, pag may tumanggap sa amin, siguro or else pera or lalabang ka. Kunyari sa isang lugar na to sa buong Cavite, umalis ako, pinatuloy mo ako dyan, pera o lalabang ka. Yun ang logic doon sa isipan. Bakit mo ako tatanggapin kung maiipit ka rito? Di ba? Unang logic na iisipin mo. Pera o lalabang ka. Ibig sabihin ng pera, iipitin mo ako, didisgrasyahin mo ako. Ganun kasimple. Ang kalaban dito, nako, sabihin ko sa inyo, ibang klaseng kalaban to. Taga GMA, mga broadcaster, mga may impluwensyang radyo, TV. Pero kayo na mismo makakakita doon sa dibisyon na sinasabi ko. Kayo na mismo makakakita doon sa sinasabi kong pagkakahati-hati, pagkakadibisyon nila. Ano nakikita nyo ngayon sa lugar, sa Cavite, sa Maynila, sa GMA, sa ABS-CBN, kahit GMA pa yan, wala akong pakialam. Anong nakikita nyo? Nagkakadibisyon ba o paano? Kasi kung mayaman akong tao, bakit tapos kunyari mayaman akong tao, naandun ako, hindi ako, kunyari ikaw si Janjan, ako yung mayamang tao naandun sa GMA. Marami kaming mayaman doon sa GMA. Kailangan ko ba ng pera ng mga iglesia? Ng putang ina.
nasa tama ka. Yung iba mukhang pera. Ganun lang yun. Pero mabigat kasi kahit nga mayayaman takot kasi ipitin daw sila. Nakakatawa tong mga putang inan to kasi nakikita niyo yung sitwasyon ko dito sa Cavite na mag-isa lang ako. Kaya kong protektahan ng sarili ko. Nakuha nyo? Kasi kung kaya nila ako dito, magpabang sila dyan ng mga sniper o kung sino-sino. Kayanin nila ako. Ang problema, gusto nila akong hulihin. Wait, ayoko. Ayoko sa'yo. Bago mo ako mahuli, magpapatayan muna tayo. Tangina ka. Dami. Kita mo, ang yayaman ng mga mayayaman ng lalo na to, Radyo 5. Kung nandun si Tulpo, lagi akong ini-issue ni Tulpo, hindi na yata siya sikat Sikat pa ba si Tulpo? Oh, sikat na sikat, syempre. Ba't i-issue niya pa ako? Sikat naman pala siya. Hindi na ako i-issue. Sikat naman pala si Tulpo Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mayaman ng may-ari ng TV5, Channel 7, 13. Mayayaman silang lahat. Mayayaman silang lahat. Pero nakipagpalitan ba ako sa hawak ko? Nakikipagpalitan ba ako sa kung anong meron ako? Madali lang gawin yun. Punta ako doon. Lupasay ako doon. Load ako doon. Iyak kunyari. Uy, patawad. Uy, sorry na. Ano ba? Churi na. Ano ba? Diba? Ganun kasimple yun, diba? Hindi ko yung ginagawa yun. Hindi ko gagawin yun sa buong tanang buhay. Putang ina mo. Hindi ko pa ginawa yun sa buong buhay ko. Magmakaawa sa'yo, putang ina mo. Hindi ko pinagpapalit kung anong meron ako sa putang ina nyo. Tandaan nyo sinabi ko. Nakita nyo ba? Nakipagpalit ako. Ang dami niyan, di ba? Ang dami kong kalaban dito, di ba? Kahit sino-sino na lang tao dito, ginagamit nila laban sa akin. Sa palabas nila. Pero hindi ako nakipagpalit. Anong value meron ako? Meron sila. Pagsamasamahin nyo kayamanan nila. Pagsamasamahin nyo mga pera nila, anong value meron ako sa kanila? Putang ina nyo. Pagdating ng araw, baka sasabihin ko sa inyo, gawin nyo na ang gusto nyong gawin sa akin dito. Papatay nyo, paabang kayo dyan ng mga sniper. Kasi sa darating na panahon, kung buhay pa ako, hindi ako maaawa sa'yo, putang ina mo. Hindi ako maaawa sa'yo. Binigyan kita ng panahon para makapag-isip at manimbang. Pagdating ng panahon na ako naman, hindi ako maaawa sa'yo, putang ina. Okay, ilang oras na ba mga mamen? Ilang oras na ba tayo nagbobolahan dito? Ay, 29 minutes. Ba? At least dito nakaka-bull out tayo. Wait, putang na, wala pa yata lighter ko.
Naku po. Teka lang. Nawala lang. Hindi ko pwedeng i-post to kasi nagahang yung ano ko. Naka. Wait. Saglit. Utang na saan na napunta yung lighter ko. Mamaya na ulit. Gawa tayo ulit mamaya. Hanapin ko lang yung lighter ko.